Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Naaalala mo pa ba ang Pepsi Blue? Oo, yung soft drinks na kulay tinta. Nakala mo ay magical potion ng mga wizard sa Hogwarts, pero ang totoo, gawa lang sa berry at pagka-curious ng marketing team ng Pepsi. Noong unang dumating yan sa Pilipinas, ang mga Pinoy ay excited, naintriga at medyo nagdududa. Syempre, bihira kang makakita ng soft drink na mukhang blue Gatorade na naligaw sa Cola World. Pero gaya ng maraming pa-cool na bagay sa early 2000s, mabilis din itong nawala. Parang crush mong may kotse, dumaan, pinakilig ka sandali, tapos bigla na lang hindi na nagpakita. Maraming bumili sa umpisa dahil uy bago to, pero pagkatapos ng isang bote, karamihan ay nagsabing okay na ako, salamat. Hindi man naging paborito ng masa at kahit hindi siya tumagal sa market, ang Pepsi Blue ay naging simbolo ng isang eksperimentong matapang, matamis, pero medyo sablay. Isang paandar na mas naaalala dahil sa kulay kaysa sa lasa. Sa mabilis na umuunlad na mundo ng mga produktong pangkonsumo, lalo na sa kompetitibong industriya ng soft drinks, kakaunti lamang ang kasing makulay, literal at metaphorical ng kwento ng Pepsi Blue. Inilunsad noong 2002 bilang isang radikal na pagbabago sa tradisyonal na cola. Ang Pepsi Blue ay matapang na hakbang ng PepsiCo upang masakop ang pansin ng bagong henerasyon ng mga mamimili. Sa makintab nitong electric blue na kulay at kakaibang berry cola na lasa, ito ay nilikha upang maging kakaiba at kapansin-pansin. Sa kabila ng malawakang promosyon, international na paglulunsad at ang pagkakaroon ng cult following pagkalipas ng ilang taon, ang Pepsi Blue ay hindi nagtagumpay sa matagalang pagbebenta. Mula sa matagumpay na paglabas nito sa US hanggang sa tahimik na paglahaw nito sa mga bansa tulad ng Pilipinas, kalaunan ay ang panandali ang pagbabalik nito. Ang kwento ng Pepsi Blue ay isang malalim na aral sa marketing, eksperimento at pabago-bagong panlasa ng masa. Noong unang bahagi ng 2000s, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng pagmamarket ng mga produkto. Sa pag-usbong ng Generation Y o mga millennials, nagsimulang tumutok ang mga kumpanya sa kabataan. Mas mapangahas, mas makabago, mas cool. Bilang alternatibo sa Coca-Cola, palaging ipinoposisyon ng PepsiCo ang sarili bilang brand ng kabataan. Ang inspirasyon sa paglikha ng Pepsi Blue ay nag-ugat sa tagumpay ng Mountain Dew Code Red noong 2001, isang cherry-flavored Mountain Dew na kumita ng higit sa $100 milyong sa unang taon pa lamang. Dahil dito, naisip ng PepsiCo na ang pag-eksperimento sa bagong flavors at bold colors sa isang mabisang paraan para mapanatili ang interes ng kabataang merkado. Pagkatapos ng mahigit 100 flavor at color tests, napili ang kombinasyon ng berry at cola na ipinasok sa isang makintab at asul na inumin. Ganito isinilang ang Pepsi Blue, isang inuming hindi lang bago sa panlasa, kundi kakaiba rin sa itsura. Noong Agosto 2002, inilunsad sa US ang Pepsi Blue na may kasamang malaking kampanya sa marketing. Kasama rito ang mga artista tulad ni Britney Spears at Papa Roach, at ang pakikipagtambal sa MTV, Extreme Sports at pelikulang The Matrix Reloaded. Ang kanilang tagline, Think Blue. Ipinakilala ang Pepsi Blue hindi lang bilang soft drink kundi bilang isang lifestyle, isang bagong pananaw, isang simbolo ng pagiging matapang, kakaiba at moderno. Ngunit habang ang kulay nitong asul ay agaw pansin, ang lasa nito ay hindi naging paborito na nakararami. Sa unang tikim, maraming mamimili ang na-curious, pero mabilis ding nahati ang opinyon ng publiko. Ang lasa ng Pepsi Blue ay nilarawan ng ilan na parang cotton candy, popsicle o kahit gamot sa ubo. Sa iba, ito ay masyadong matamis o hindi tugma sa inaasahang lasa ng cola. Sa paglipas ng 2 taon, unti-unting bumaba ang benta. At noong 2004, tuluyan ang inalis sa merkado ng US ang Pepsi Blue. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento nito. Sa ibang bahagi ng mundo, doon pa lang nagsisimula ang kabanata ng Pepsi Blue. Isa sa mga bansang tinarget ng Pepsi Blue ay ang Pilipinas, isang merkadong kilala sa malakas uminom ng soft drinks at may matinding kompetisyon sa pagitan ng Pepsi at Coca-Cola. Sa Pilipinas,
Inilunsad ang Pepsi Blue sa unang bahagi ng 2000s. Kasabay halos ng paglabas nito sa Amerika, hindi tulad sa US kung saan ito ay permanenteng inintroduce. Sa Pilipinas, ipinakilala ito bilang limited edition, ngunit may kasamang malawakang promosyon. May mga billboards, TV commercials at mga event na may Pepsi Blue branding. Isinabay ito sa mga sikat na aktibidad tulad ng basketball tournaments, school events at music festivals na tumarget sa kabataang Pilipino, isang madalas maimpluwensyahan ng pop culture. Noong una, na-excite ang maraming mga Pinoy, lalo na ang kabataan. Ang Pepsi Blue imported looking, kakaiba sa paningin at panlasa at bagay sa mga gustong sumubok ng bago. Ngunit tulad sa ibang bansa, ang lasa nito ay naging kontrobersyal. Habang ang ilan ay natuwa sa matamis at bubblegum-like nitong flavor, marami ang hindi na muling bumili matapos tikman ito. Nagsimulang lumaganap ang mga urban legend at chismis na ang Pepsi Blue raw ay hindi tunay na Pepsi o baka raw delikado sa kalusugan dahil sa artipisyal na kulay nito. Sa isang bansang price-sensitive at loyal sa tradisyonal na lasa, hindi naging sapat ang novelty ng Pepsi Blue upang mapanatili ang mataas na benta. Sa huli, tahimik itong nawala sa merkado tulad ng pagdating nitong biglaan. Matapos ang halos 2 dekada, bumalik ang Pepsi Blue noong 2021 hindi bilang bagong produkto, kundi bilang nostalgic limited edition para sa mga millennial na may alaala sa inuming ito. Sa US, nilimitahan ito sa ilang buwan at sa ilang piling lugar lamang. Ang target audience, hindi na teenagers kundi mga 30-something adults na nais balikan ng kabataan nila sa pamamagitan ng isang makasaysayang bote ng asul na cola. Ang kwento ng Pepsi Blue hindi lamang tungkol sa isang makulay na inumin. Ito ay salamin ng isang panahon kung saan ang mga kumpanya ay handang sumugal sa kakaiba, umaasang ang novelty ay magiging susi sa tagumpay. Ngunit tulad ng natutunan natin mula sa Pepsi Blue, ang estilo ay hindi sapat kung walang substansya. Maaring agawin ang kulay at kampanya ang atensyon, ngunit sa huli, ang tunay na panalo ay nasa panlasa at consistent na suporta ng mamimili. Sa Pilipinas, tulad ng ibang bansa, ang Pepsi Blue ay naging uso pero hindi naging ugali. Hindi ito naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kaya't unti-unting nakalimutan. Ngunit para sa mga nakatikim nito, ito'y mananatiling bahagi ng isang masayang alaala ng kabataan, ng eksperimento, ng asul na dila pagkatapos uminom. Ngayon, sa panahon ng nostalgia marketing, ang kwento ng Pepsi Blue ay patunay na kahit ang mga produktong hindi tumagal ay maaaring mag-iwan ng tatak sa kultura at minsan, yun na ang pinakamahalagang bahagi ng tagumpay. Sa huli, ang Pepsi Blue ay parang swipe right na walang reply. Unang dating exciting, tapos biglang nawawala sa kwento ng buhay mo. Sa Pilipinas, nag-iwan siya ng marka hindi dahil sa lasa o tagal, kundi dahil sa kakaibang kulay at mabilis na pagkawala. Parang panandali ang uso na sinubukan nating yakapin pero hindi naman talaga nagstay sa puso ng marami. Marahil ang Pepsi Blue ay hindi para sa lahat. Hindi ito ang inuming magiging kapitbahay sa hapagkainan o kasama sa handaan. Pero bilang eksperimentong asul, matamis at medyo confusing, nananatili itong alaala ng isang panahon. Isang neon blue na flash sa gitna ng soft drink aisle na nagpapaalala sa atin na minsan, ang pagiging kakaiba ay hindi sapat para manatili. Kaya sa susunod na makita mo ang Pepsi Blue, kung kailan man ito bumalik, handa ka na ba muling tikman ang asul na lasa ng kabataan? O mas pipiliin mo nang manood na lang ng old school's ads habang ngumungaya ng candy?